mabiyayang pagbibigay sa mag-asawang George, Brother George at Sister Marbilin, sa kanilang anak na si Gideon. Gayun din naman, upang ihandog sa Diyos ang batang ito, upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya ng buong puso ang ating Panginoon. Talagang purpose ng Panginoon, hindi lang siya ibinigay, kundi mapaglingkuran ang Panginoon. Tayo lahat, doon sa Ezekiel, bakit ba ito nabubuhay? Sa Isaias, may kinabubuhay sa mundo ito, may kabinuhay. Para sa ikuan, i-lift up, parangalan, purihin, pasalamatan, paglingkuran. Hindi ko nakatayo ka lang. Kaya po tayo binuhay. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito, ating sinusunod ng walang pag-alinlangan at makatuwirang tungkulin ng ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, Kristo, ay buong puso rin ihandog ng kanyang mga mapagmahal na magulang na siya'y 8 araw pa lamang sa makatuwid, isang dakila at sagradong gawain ang pagkatalaga ng isang bata sa ating Panginoon. Yan, ito ng mga magulang. So may mga pampu dito, atas para sa mga magulang. Sasagot lamang po kayo. Ang bata ay isang handog at kayamanang mula lamang sa Diyos. Sa mga tuwid sila ay pag-aari ng Diyos at tayong mga magulang ay naatasan lamang upang arugain, mahalin, palakin at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan nating maunawaan at may sakatuparan ang mga obligasyong nakaatang sa ating mga balita. Brother George, Sister Marbilin, kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Gideon ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Pangalawang tanong, kayo ba ay nangangakong magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan? Inspirasyon ninyo si Gideon, sa Suwakain. Kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Gideon sa isip, sa salita at sa gawa? Ito naman, atas para sa mga ninong at ninang. Taas nga po ang mga ninong at ninang. Sige po, lahat po ng mga ninong at ninang ay magsitayo dito po sa tabi po ng mag-asawa. Sige po, dito lang. Lahat po yung ninong at ninang. May isa pa bago ang ninong at ninang. Kayong mag-asawa, may tanong pa dito. Sa pagkakataong dumating ang panahong lumaki na at tawagin ng Panginoon si Gideon sa isang buhay na paglilingkod sa Diyos, ipinangangako ba ninyong hindi niyo siya ipagkakait? Kung tawagin siya pastor, hindi niyo ipagkakait? Hina naman ang sundo ng pastor, baka hindi makabuhay. Pero huwag po natin iisipin sa kaaway ay Diyos ko'y mayaman, pagkakulong niya. Basta hindi ka nang mabuhay.
naranasan po namin lahat ang paglilingkod sa Panginoon. Ano? Hindi po tutuloy. Makakatulong ka pa nga, physical, material, spiritual, financial. May question. Tunay ka lang yung paglilingkod mo. Ito naman ang atas sa napiling ninong at ninang. Nakahanda na ba kayo? Sa tanong. Para naman po sa inyong mga napiling ninong at ninang, bilang mga pangalawang magulang kay Gideon, nangangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya? Masunod ang kalooban ng Diyos. Dapat muna ang ninong at ninang siya magpapakita na masunod ang kalooban ng Diyos nung makita ng bata. Ano? Tuwing linggo, hindi kinalilimutan ang pagsamba. Saan man, ano, basta kayo nasamba, pupurihin ninyo ang Panginoon, sasambahin, sasalamatan sa loob ng sarili paggawa. May isang oras na lalo kayong i-bless. No? Nangangako ba kayong pananalangin si Gideon Real na maglalaan ng pagkakataong na ituro sa kanya ang salita ng Diyos? Amen. May turo ang salita ng Diyos. Kaya po, dapat po magbasa. Wala po kayong may turo. Umatid ng Bible study para yun na pakinggan, yun na magsasali. Paano kayo makakapagturo ng salita ng Diyos kung wala naman kayong prayer meeting, Bible study, at saka Sunday service? Kaya po dapat, ano po, ito ay isang pagkakataon, siguro may purpose ang Panginoon, kaya kayo yung mga tinawag. Ano? At saka sa mga nakakarinig dito, ano? Ito nakakarinig, may purpose ang Panginoon sa inyo. Nangangako ba kayong magiging isang magandang halimbawa para sa Kanya sa isip, sa salita at sa gawa? Atas naman sa buong kapulungan, ano, ng mga lahat na naririto. Sabi dito, para sa bawat isa na narito ngayon, kayo ba'y nangangakong lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya? Ulit-ulit. Para sa bawat isa na narito ngayon, kayo ba ay nangangakong tutulong sa mag-asawang ito upang si Gideon ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya kapulungan? Opo, Pastor. Nangangako ba kayong inyong pananalangin si Gideon Real upang siya ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Kristo at upang siya ay lumaki at mayroong pagnanais na maglingkod sa Kanya? Opo, Pastor. Sabi po doon sa 1 Samuel 1 verse 28, so now I give him to the Lord for his whole life. He will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there.